Ito magandang balita po ito, mga kaistorya. Pinasok po ng vessel ng US Navy ang Scarborough Shoal at walang nagawa doon ang China. Di naman nila pwedeng harangin yun, mga kaistorya, Navy yun. Posibleng mag-erupt ang isang matinding alitan kung hindi man digmaan kung haharasin po ng China yung vessel na yon ng US Navy. At hindi po yun karaniwan pong vessel, mga kaistorya. Surveillance vessel po yun ng US Navy. Yan na nga yung sinasabi ko, mga kaistorya, dun sa mga atin pong mga followers at mga viewers, na ang Amerika po ay hindi nagpapabaya sa Pilipinas, particular po dyan sa West Philippine Sea, na yung sinasabing iiwanan tayo sa ere. At bakit pinababayaan lamang tayo ng Amerika? Ay dahil po ang kagustuhan ng administrasyon, ng gobyerno natin ngayon ay wag pong direktang ipasok ang Amerika. Gigil na nga ang Amerika na makialam, no, sa problema dyan. Tulungan tayo. Kaya lang ay tumatanggi po ang ating gobyerno dahil ayaw ng gobyerno natin na mag-intensify ang tensyon dyan sa West Philippine Sea. Legit na legit po, mga kaistorya, ang atin pong ibabalita ngayon gaya ng nakikita po ninyo dyan sa Inquirer. Ang sabi po dyan, palakihin ko muna para po mabasa ninyo. West Philippine Sea, US Navy ship spotted near Scarborough amid China patrol. Ibig sabihin, nandoon po ang China nagpapatrolya pero pinasok ng US Navy. Kita ninyo, hindi nagpapabaya ang Amerika. A United States naval ship, USNS, was spotted near the country's landmass while China Coast Guard was conducting what it considers as a patrol around Panatag or Scarborough Shoal on Sunday morning, a West Philippine Sea monitor said. As of 1:37 a.m., the USNS Victorious was located near the Luzon landmass. Yung landmass na binabanggit ay yung Scarborough Shoal, but is still outside the country's 12 nautical miles territorial sea during China's patrol. Nasindak ba ng China ang Amerika? Malabong mangyari yun. Hinding-hindi masisindak ng China ang leader ng mundo. Previously reported by its state media, CCTV, kita ninyo, binalita pa po ng China. According to Sealight Director and retired US Air Force Colonel Ray Powell, ngayon lang naman ikayin Juan Historiador nangyari. Hindi po. Ang totoo, regular pong pumupunta dyan, mga kaistorya, ang Navy. Hindi naman pwedeng pagbawalan yan, mga kaistorya. Gagamitin lang na katwiran dyan, dahilan dyan ni Amerika. Freedom of navigation, pwede mo bawalan? Hindi, international law yun. Hindi rin po uusigin ng international community ang Amerika doon dahil international law. Ano po yun, mga istorya? Legal po yun. Powell told Inquirer.net on Sunday that the presence of the USNS Victorious is not too unusual as it was last seen in the same area in September. Kita ninyo, sabi ko sa inyo na hindi lang yan ngayon nangyari. Ano po? Hindi natin alam, regular pa lang nagpapatrolya din po dyan, dumadaan dyan, pumupunta dyan ang Navy ng Amerika. Isang go signal nga lang po, mga kaistorya, ng gobyerno natin papasok na dyan. Direkta ang Amerika. Pinipigilan lang po ng administrasyon ni PBBM. Ito pa po, mga kaistorya, sinasabi ko sa inyo. Yan po ang katunayan na yan ay surveillance ships ng Navy, ayan, ocean surveillance ship, yung binabanggit po dyan, mga kaistoryan Tuloy po natin. Ayun yung baka sabihin, hindi yan yung historiador yung binabanggit po. Ayan po yung pangalan, malinaw na binanggit kanina sa balita po ng Inquirer. Okay, tuloy natin. Ay maganda po, mga kaistorya, ang pasok ng taon. Positibo ang pag-iisip ng mga Pilipino dahil 90% umano ng Pilipino kumbaga ay maganda ang inaasahan sa papasok na taon. Ang sabi po yan sa SWS survey, 90% of adult Filipinos are looking forward to 2025 with hope, according to the latest social weather station survey taken from December 12 to December 18, 2024. Ibig sabihin, mga kaistorya, kaya ganyan, nararamdaman ng mga Pilipino yung pagganda ng kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Bakit? Ay positibo po ang isipan nila, mataas ang pag-asa nila dahil kung ang majority po ng mga Pilipino ay hindi kontento,
sa kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas ngayon, sa kalagayan ng kanilang pamumuhay, aba, hindi negatibo sana, hindi sana maganda, bagsak sana ang resulta ng survey. O kita ninyo, so ang bumabatikos lang naman na sinasabi, hindi namin maramdaman. Yung mga taga-team kapat, mga kapapaitan, nakikinabang din yung mga yan sa mga programa at proyekto ng kasalukuyang gobyerno ngayon, mga kaistorya, di lang nila yan matanggap. Masakit din sa pride nila yun na pati sila ay nakikinabang. Mga ipokrito. Ito pa, isa pang magandang balita. Philippine posts one of highest economic growth in Asia in 2024. Kaya naman pala mga kaistorya, maganda ang pag-asa ng mga Pinoy sa papasok na taon dahil umangat na naman ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2024, December 27, 2024 po. Ang balita na yan mga kaistorya. The Philippine economy was one of the fastest growing in Asia this year despite global challenges such as geopolitical tension. Kita ninyo. Yung geopolitical tension na binabanggit, ayan pong dispute sa West Philippine Sea. Sa kabila ng lahat, ganito tingnan nyo, ipaliwanag ko po sa inyo. Tingnan nyo yung punto. Si China, dahil sa ginagawa nila dyan sa West Philippine Sea, nasisira ang imahe nila sa international community. Dagdag pa yung bagsak na ekonomiya nila, lalong bumababa. Oo, yung economic growth nila. Bigo ang gobyerno nila dun sa tinatawag na stimulus. Yun po yung mga hakbangin na nakalatag nila, mga nakapattern na ginagawa nilang paraan para po maibangon ang ekonomiya nila. Sa kabila po nun, wala, bagsak pa rin ang ekonomiya ng Pilipinas. Samantalang ng China, samantalang sa Pilipinas po, mga kaistorya, abay pagkaganda nang nangyayari. Dahil sa West Philippine Sea po, nakikita ng buong mundo kung anong ginagawa sa atin ng China at si PBBM pa ay dinagdagan pa nung kanyang Transparency Initiative. Nakuha natin ang simpatya ng buong mundo. Maraming kumampi sa Pilipinas. At dahil din sa galing na pagpapatakbo ng bansa natin, ayan, umangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Sabi ng iba, wala naman daw investors. Kalukuhan. Bulag ka lang kamo. Hindi mo lang maamin. Masakit lang sa'yo. Dahil yung kinasusuklaman mong presidente, yun ang nagpapaangat ng ekonomiya ng Pilipinas at yun ang nagtatanggol sa West Philippines. Siguro yung mga bumabatikos, mga maka-China. Ano sa palagay ninyo, mga kaistorya? Comment nga po kayo. Tuloy. Philippine economic growth settled at 5.2%. Kita ninyo? Mataas, ano? In the third quarter of the year, bringing the average expansion to 5.8% in the first 3 quarters. Kita ninyo, ganda. Samantalang sa China, inasa mahigit 4% lamang. The country's economic growth during the period outpaced Malaysia. Kita ninyo, nahigitpan pa natin ang Malaysia, Indonesia, China. Si China, naniwala na kayo, 4.8% lang. And Singapore, maunlad na bansa ang Singapore, mga kaistorya, pero ang paglago ng ekonomiya nila ay 3.8% lamang. Samantalang tayo, ayan yung total for the first 3 quarters, mga kaistorya, 5.8%. Sa binanggit na bansa dito, tingnan ninyo ito ito, mga maunlad talagang bansa na ito, mga kaistorya, mga first world country na yan. Pero tingnan ninyo, mas naangatan pa natin sila, yung economic growth. Ganda, no? Diyan mo makikita kung gaano kagaling magtrabaho ang presidente ng Pilipinas. Growth was mainly driven by robust capital formation and accelerated government spending. The Philippine economy has shown remarkable resilience this year. Our gross domestic product growth averaged 5.8% for the first 3 quarters of 2024. We experienced significant weather-related partida, mga kaistorya. Ilang beses pa tayong dinagusong ng mga malalakas na bagyo na nagdulot ng malalaking pagbaha. Ayun ay mga headwinds yun. Nakakaapekto yun sa economic growth. Pero sa kabila ng lahat ng yan, plus yun pa pong mga political nuisances dito sa Pilipinas, nakakaapekto po yan sa paggalago ng ekonomiya. Pero sa lahat ng mga yan, sa kabila ng lahat ng mga yan, ay naungusan pa rin natin yung mga first world countries kagaya ng China at saka po ng Singapore. Notwithstanding these disruptions, our growth rate still positions as one of the fastest growing economies in Asia. Kita ninyo, nakikipagsabayan tayo. It is a testament to our people's hard work and dedication and the sound policies implemented by our government despite such challenging conditions, said Balisacan. Matindang hinaharap ng gobyerno natin ngayon. Ang laki ng problema sa Pogo. Ang laki ng problema po, mga istorya, sa pinagbabawal na gamot
tuloy-tuloy ang laban ng gobyerno diyan. Ang laki ng problema natin diyan sa West Philippine Sea. Sasabihin ng mga maka-China, ang binabatikos yung droga, di nga natapos ni Digong, katotohanan yun, realidad yun, real talk yun. Dahil kung natapos yan ng dating presidente, wala nang aabutan ang PBBM administration na problema sa droga. Di po ba mga ka-istorya? Inamin din naman ng dating presidente na sa kabila ng lahat, nakapangyarihan at power na meron ang presidente, di niya kayang tapusin. Kaya pasensya na daw po. Inamin niya yun bago natapos ang kanyang termino. Sa dami ng problema na inabot ni PBBM, baunika sa utang ang Pilipinas. Teka lang. Nang natapos ang termino ng Duterte administration ay nasa 13 trillion pesos ang iniwan nilang utang ng Pilipinas. Ang inabutang utang ng Duterte administration ay nasa 6 point something trillion pesos lamang. Nang natapos siya ng termino, nasa 13 trillion pesos na Nadubli. 6 na taon lang. Pandemic naman daw, okay. Pero nandun pa rin yung numero, nadubli po. Ilang dekadang utang ng Pilipinas yung nadubli ng Duterte administration. Tayo ngayon ay nasa 15 point something trillion pesos na ang utang ng Pilipinas. Pero nakikita nyo naman na ililin niya ang Pilipinas sa mabibilis umunlad na ekonomiya sa buong Asia. Napaka-remarkable nun, mga ka-istorya. Pati yung inflation na pababa ni PBBM. Alam nyo bang nasa nasa 2 point something% na lamang ang inflation rate ngayon sa Pilipinas. Ang inabutan po ni PBBM bago siya naupo, mga ka-istorya, bago nanumpa bilang presidente. Nakapanumpa na siya, nasa Malacanang na siya. In-interview siya ni Tony Gonzaga. Nung ini-interview siya ni Tony Gonzaga, ang inflation rate ng Pilipinas ay nasa 7%. Ang laki ng ibinaba. Ganyan magtrabaho ang presidente natin, mga ka-istorya. Itanggi man yan, batikusin man yan ng mga maka-eng-eng, ng mga kapapaitan, hindi nila mapagtatakpan ang katotohanan. Nandiyan ang numero Sabi nga, mga ka-istorya, may kasabihan sa mga mathematicians, hindi nagsisinungaling ang numero at totoo po yun. Tuloy natin ito pa. Philippine tourism did exceptionally well with a record high 2024 reset. Tingnan nyo, ay congratulations po sa DOTR kay Secretary Cristina Frasco. Ay salamat naman kung gano'n, mga ka-istorya. Ibig sabihin, kaya tayo dinudumog pa rin ng mga dayuhan, mga ka-istorya, ay dahil maganda ang imahe ng Pilipinas sa international community. Ganun po. At maganda ang pagtatrabaho ng gobyerno natin at katulong po ang Secretary ng Department of Tourism. Ayun yun, mga ka-istorya. Dagdag na lamang na balita. Bago natin tapusin po ang ating magdagdag tayo ng kaunting misyon. People's Tonight! Alakihin ko Ang sabi po, mga ka-istorya, VP Sara, si Tatay Digong, abogado ko sa impeachment. Bakit? Ine-expect na ba nilang tuloy na ang impeachment? Inihayag ni Vice President Sara Duterte na nagalok ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tumayong abogado niya sa mga impeachment case na kanyang kahaharapin sa Kongreso. Sa panayam ng media sa Davao City ngayong Miyerkules, December 25 po yan. Sinabi ni Vice President Sara Duterte, inalok siya ng kanyang ama ng libreng legal services. Alam nga naman, bayaran pa niya, itatay niya yun. Matapos niyang sabihin na hindi siya tatanggap ng anumang pinansyal na tulong para sa kanyang pagharap sa mga impeachment proceedings. Actually, dito sa part na to, hindi po ako naniniwala. Pasensya na, mga ka-istorya. Sabi niya na since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer siya para sa akin. So sinabi niya, he will be a collaborating counsel for all cases. Hindi lang naman iisa karaniwan ng abogado niyan. He'll be one of the lawyers for, tanin niyo, mga kasi maraming abogado. Kasalo ko yung naharap ang nakababatang Duterte sa 3 impeachment. Tatlo na nga, mga ka-istorya. 3 impeachment case na ang isinampa. Diyan po siya Kamara de Representantes. Okay, yun po ang mga balita na maibabahagi ko po sa inyo ngayon, mga ka-istorya. Paki-share po at paki-like. Para naman po malaman ng ating mga kababayan, pati na ng mga taga-team kapapaitan, yung mga nagpapapait sa kanilang dibdib na magagandang balita. Sama-sama nating ihatid sa buong mundo ang magandang balita at magandang kalagayan ng bansa natin sa kabila ng lahat na naranasan po ng mga hadlang, mga dagok, mga at pambubuli ng China
mga kalamidad ay patuloy na umangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Maraming salamat sa ating gobyerno. Salamat po sa inyong lahat mga kaistorya. Shout out po sa inyong lahat ha. Sa buong mundo, di ko na iisa-isain kung saan pang bansa at baka ako ay may makalimutan pa po. Basta mabuhay kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong pag-antabay, pagsuporta, panunood, paglalike at pag-share sa mga contents ng inyong kaistorya. Higit sa lahat ay nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon. Muli, ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Happy New Year po sa inyong lahat, mga kapwa ko Pilipino sa buong mundo.